So yun no. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung trend ng mga numbers nga po ni Amy Marcos, eh makakapag-conclude po tayo na 100% sa 2025 election, laglag na po si Amy Marcos. Okay. So at least meron tayong papakita mga reference dito, no? So ngayon, ito yung pinakabagong survey na nakita po natin. So ito ay galing from Tangere. Okay. So, teka lakihin natin, para mas maganda. Okay, 'yan. Okay. So, siyempre number 1 pa rin po si Erwin Tulfo, 'di ba? 63%, 'no? Number 2 si Ben Tulfo. Okay. So ako, hindi na po ako magugulat kung sa 2028, eh, maging ano na po tayo, Tulfo Nation. Oh, tapos nito, okay, so at least you get the point. So sa bandang baba mga kababayan, si Amy Marcos po ay nasa top 18 na lang po. So, mababa na po ito mga kababayan at base po sa trend ng mga numbers ni Amy Marcos from 2022 hanggang ngayon, eh pababa po siya ng pababa. 'Di ba? So ngayon mga ka-Streetwise, no, so ano bang reason nito? Okay. So at least may nakita tayong mga ilan-ilan dito. So ito po kasi ugali ni Amy Marcos eh, 'di ba? Yan no. So kahapon, meron siyang statement at naka-public po ito. O, alam niyo mga kababayan, ito ang hirap kay Amy eh. Ano eh, kaalad ka rin eh. Kinakaladkad niya yung pangalan ng kapatid niya eh. Pwede mo naman kausapin ng personal. Alangan naman kapatid mo, wala kang cellphone number. Wala ka man lang pang Viber. Kahit i-message mo man lang. Ang ginawa mo kasi, pinapublic mo kasi yung kaingotan mo eh. So sabi dito ni Amy Marcos, no? Ito nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, kung mahina ang aking boses. Actually, hindi mahina ang boses mo. Tanga ka lang talaga. Mag-isa ngayon, naway narinig mo sana ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Okay. So ito po ay regarding sa PhilHealth, no? Okay. So ngayon, mga kababayan, actually kasi hindi ito yung first time na ginawa ito ni Amy. Ilang beses niya na po itong ginawa, maglalabas ng statement, babatikusin yung kapatid. Okay lang sana kung totoong pagbatikos eh. Yun nga lang may karga eh. Palaging babatikusin yung kapatid, pagkatapos karga, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi ganito. Yun ang pangit. 'Di ba? Sa akin walang problema 'yan, yung about sa PhilHealth na 'yan. Actually maganda pag-usapan 'yan. 'Di ba? Ayun nga lang kasi ang problema dito kay Amy Marcos tsaka dito sa mga DDS na 'to, palaging may karga. Yung pagbatikos nila na, "O yung PhilHealth, eh, si Duterte nga hindi gano'n, eh." 'Di ba gano'n yung ginagawa nila, eh. And then mga kababayan, ang problema kay Amy, naglabas na nga ng open letter, gumawa pa ng video. So tingnan niyo 'to, tingnan yung ginawa ni Amy, kaya lalong bumababa sa survey ito, eh. Well ako, hindi naman ako naniniwala sa survey, pero ang maganda sa survey po is nagiging ano 'to, nagiging basehan kung ano ba yung political dynamics na meron ng Pilipinas ngayon. So ito sabi ni Amy. Aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, so ang point ko dito, gumawa ka na ng letter, gumawa ka pa ng video. Ginawa mo rin 'to dati nung kay Joel Villanueva dati, 'di ba, yung sa JAL. Nagdasal, may hawak na microphone si Amy Marcos. Oh, 'di ba? So ngayon mga ka-Streetwise, no, ito yung sinasabi natin dito eh. So kung titingnan po ngayon natin ito, teka lang So ito, yan. Ngayon mga kababayan, itong si Lorraine Badoy, bumakbak din po kay Amy Marcos. 'Di ba? Ito, basahin lang natin 'to Kasi ano bang pino-point ko dito kung bakit ko na-connect ito? Kasi mga ka-Streetwise, no, ako naniniwala naman po ako sa kasabihan na yung addition po ay hindi, ang politics po, sorry. Ako po naniniwala po ako sa kasabihan na ang politika po ay addition. Okay. Naniniwala po tayo doon. At malamang ito rin po yung ginagawang political strategy ni Amy Marcos. So kinukuha niya yung simpatya ng mga loyalista at kumukuha din po siya ng simpatya sa mga Duterte fanatics. Na which is, ang ibig sabihin nito, tumatawid siya sa dalawang ilog. So ang problema ni Amy Marcos,
Sa kakatawid niya sa dalawang ilog, nalunod po siya doon sa dalawang ilog na tinatawiran niya. Kasi una, 'di ba? Parang ano parang binaliwala ni Amy Marcos yung pagmamahal sa kanya ng mga loyalista eh. Ang daming loyalista po ang galit kay Amy Marcos ngayon. So ngayon, ang inaasahan po ni Amy Marcos na susuporta sa kanyang mga DDS, hindi rin 100% na nakasuporta sa kanya. So ang ending, lagapak sa survey. Oh. So ito ito yung sinabi ni balikan natin to Ito yung katarantad doon sinasabi ni Lorraine Badoy eh. So sabi dito okay. Sabi dito Amy Marcos is the brains behind this nightmare Marcos presidency. Yan. Lorraine Badoy, no, hindi ko alam kung anong klaseng doktor ito, no. Ano ba to, doktor? Doktor ba to ng hayop? Doktor ba to ng mga sinto-sinto? Hindi ko alam, pero hindi ko alam doktor daw Oh. So sabi niya dito, even though she knew full well her brother is a drug addict and thus had zero capacity to lead our country, she manipulated and then deceived Inday Sara into agreeing to BBM's running mate because she knew he couldn't win without Inday. Yan Kita nyo actually mga kababayan, si Lorraine Badoy, ano yan? Kahit na tanga po yan, marami po naniniwalang mga DDS dyan. So ngayon, ang point ko dito, hindi nakuha ni Amy Marcos yung solid na suporta ng loyalista, hindi niya rin po nakuha yung solid na suporta ng mga DDS. So saan ka pupulutin ngayon, Amy? So nasaan ngayon yung political base mo? Walay. Oh, ngayon, sinisisikap na ngayon ni Lorraine Badoy, 'di ba? Na ikaw pala pasimuno kung ano man yung pananiniwalaan nilang katangahan. So sabi ni Lorraine Badoy, si Amy Marcos daw po talaga ang pasimuno ng lahat ng kaguluhan na to kasi alam daw po ni Amy Marcos na addict si PBBM pero hindi kaya niya pa rin daw po si Sara Duterte na maging running mate. Una sa lahat, Amy Marcos, itong problema sa iyo Ang tagal ng binabanggit. Ang tagal ng pinagbibintang addict yung kapatid mo, hindi ka man lang nagsasalita. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan? Di ba, 2 taon na po nilang pinagbibintangan si Presidente Bongbong Marcos na addict. Ni minsan, hindi po natin narinig si Amy Marcos na, teka lang, hindi totoo na addict ang kapatid ko. Walang ganun. Kahit yun man lang sana makitaan ka man namin ng empathy sa kapatid mo wala So ang nakikita namin, mas lalong kinakampihan mo ang mga Duterte. Ang problema sa mga Duterte, hindi ka rin naman panatanggap. Oh. So ang point ko dito, mga kababayan, at tingnan nyo to So ang point ko dito, mga streetways, no, ang dali lang naman sa i-debunk niyan. Amy, sabihin mo lang naman ito lang, no? Ferdinand Marcos Jr. kidney donation to his late father. Ito po, 1983 ito. Malamang alam nyo na to Kasi mga streetways, no, ito yung isa sa mga reason kung bakit hindi po ako naniniwalang addict ang presidente. Iisa na lang po kidney na presidente. Mag-a-addict pa ba yan? Ang sagot ng mga bobong DDS na nakita ko, okay lang, isa lang naman yung kidney, pwede namang magpa-transplant. Kita nyo kabobohan ng mga hayop na to. Mga kababayan, mas maganda pa po yung isa yung kidney mo kaysa yung kidney mo 2 tapos yung isa transplanted. Mga bobo talaga kayo, no? Hindi nga. Alam ko yan kasi ako kidney patient ako O for example ito yung logic ng mga DDS For example, hindi naman daw po dahilan na isa ang kidney ng presidente. Kasi una sa lahat, mga kababayan, pag yung kidney mo isa na lang from 1983, kung addict ka, malamang patay ka na matagal na. So ngayon, ang point ko dito, no, sabi kasi ng mga DDS, sige, binigay ni Marcos yung isang kidney niya sa tatay niya. Maraming pera yan, di kumuha lang ng ibang kidney yan, dinonate sa sarili niya. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Walang tangang nephrologist, walang tangang doktor sa kidney ang magbabanggit na kapag dinonate mo yung kidney mong isa, maghanap pa ng isang kidney na kapalit para sa yun sa ibang tao. Hindi po advisable yun. So, imbis na hindi ka nagtitake ng mga gamot for the anti-rejection, magtitake ka ngayon ng gamot for anti-rejection. Mga bobo po talaga. And then, mga kababayan, ito yung sinasabi ko Di ba? Kung mapapansin po natin, mga kababayan, no,
base po sa mga survey po na lumabas, ito survey ito nung, kailan to? 2022. Kakaupo lang po ito ni PBBM Ito May 12, 2025 midterm election senatorial reference. So ito po 2022 survey po ito. So makikita po natin no na number 1 po talaga si number 1 si PBBM. Ay si PBBM. Si Amy. Yan number 1. Number 1 po siya sa mga survey. 2022. Kasi nga, ako pa nga, may mga narinig pa nga ako dati na pagkatapos maging presidente ni PBBM, ang gusto nila maging presidente si Amy. Ang dami ko po narinig niyan noong 2022. Ang dami ko narinig niyan. Ang dami po nagbibigay po ng ganyang klaseng advocacy. So at least Marcos Nation. Di ba pagkatapos ni Bongbong Marcos, si Amy naman na magiging presidente. Okay yun. Kung okay sana si Amy, yun nga lang hindi po. Di ba? So ngayon, noong 2022, number 1 ka, pagpalo ng 2023, ano nangyari sa'yo? Nagsimula ka nang magwala. Naging number 8 ka na lang. Yan April 2023. So kung makikita nyo mga kababayan, ito po yung trend na sinasabi ko. From number 1, naging number 8, tapos ang ending ngayon, ilan na? Number 18. So talo si Amy dito mga kababayan, 100%. Ewan ko lang kung anong klaseng political dynamics ang gagawin ni Sara Duterte. Di ko lang alam kung anong klaseng political dynamics ang gagawin ni Amy Marcos para, di ba, para manalo siya sa election na to. Pero base po sa mga nakita natin, wala na pong political capital si Amy Marcos. Lahat po basag-basag na. Di ba? Kasi bilang isang politiko, dapat inaalagaan mo yung political base mo. Alam naman po natin na pag Marcos, loyalista, tsaka mga taga-Norte. Ang problema, mga taga-Norte galit sa'yo. Loyalista, galit sa'yo. So ngayon, yung inaasahan mong susuportang mga Duterte, ayaw din sa'yo. So saan ka pupulutin? Di ba? Malamang may makukuha kang mga loyalistang mga ibang boboto sa'yo, pero ilan-ilan na lang po yan at napakalabo pa nun na may angat ka pa para sa top 12 bilang senador. Kasi pababa po yung trend mo dahil din po sa kagagawan mo. Di ba? So, ayun lang po mga babayan. So, kayo po, anong masabi nyo nga po dito sa bagong survey nga po na lumabas na si Amy Marcos po ngayon ay nasa nasa bottom 12 na nga, at pinaka-worst na sa top 18. So, matatalo siya dito. So, kayo ba naniniwala ba kayo na si Amy Marcos po ay 100% po na matatalo na po sa 2028 election? Or sa tingin nyo ba, kayo pa rin po ay maasa na baka sakali naman po na magbago si Amy at kung sakaling magbago nga siya, sa tingin nyo ba mananalo pa rin po ba siya? Or it's too late? Di ba? So yan mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. So dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.